Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Marahil ngayong araw na ito, medyo nakakapagtaka nga na nagsumiti ng impeachment complaint sina Mike Defensor, Attorney Topacio, and Attorney Harold Respicio. At for some reason, ito po ay tinanggihan ng House SecGen or at least ng mga nasa tanggapan ng SecGen, dahil daw sa kadahilanan na wala daw si Attorney Cheloy Garafil who is the House Secretary General. Bago tayo magpatuloy, ako po si Trixie Cruz Angeles. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Ang ating Facebook page ay Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Mayroon din po tayong Facebook page na Trixie Cruz Angeles. We are simultaneously broadcasting there. As well as on Rumble, kung hahanapin niyo po kami at Trixie Cruz at Luminous TCA, ganun din po ang sa TikTok at Luminous TCA din po. And finally, we are also on YouTube, Luminous by TCA and AGP. Alright, so magpapatuloy na tayo habang hindi lang po didiscuss yung mga pangyayari ngayon, kundi pati yung mga i-expect natin sa darating na mga araw tungkol dito sa impeachment. So, wag na tayong magtagal dahil baka bigla na naman akong antukin. So, maitapos natin ito ngayong araw na ito. So, nagtungo nga ang ilan mga kaibigan natin sa House of Representatives para ihain ang pangatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Gayon din po may attempt, kung di ako nagkakamali, alam kong may pangalawang impeachment complaint na inattempt din na isumiti, ngunit wala po si Attorney Cheloy Garafil. Si Attorney Cheloy Garafil, kung ating maaalala, siya po ay ang House Secretary General. Ayon doon sa rules ng impeachment, ang pag-uumpisa ng pagsusumiti ng impeachment ay sa House Secretary General. At ayon doon din sa rules ng House, kapag natanggap ito ay immediately isusumiti sa Office of the Speaker. So sa Office of the Speaker naman, mayroon silang 10 session days para i-forward yung reklamo sa plenaryo. Sa plenaryo naman, may 3 session days para isumite sa Committee on Justice kung hindi po ito aabot sa numero na maaaring makapag-House vote. Ano yung House vote? Kapag may 1/3 na sumasang-ayon, 1/3 of the congressmen na sumasang-ayon sa impeachment complaint, hindi na po ito tutungo sa Committee on Justice, didiretso na siya doon didiretso na siya sa Senado. At yung reklamo mismo will be the one that constitutes the impeachment complaint. Okay, with me so far? Now, naging controversial last year sa impeachment ni Vice Presidente Inday Sara na ang pagtanggap ng 3 reklamo, ngunit inimbak ng dating Secretary General ito. Inimbak ito ng Secretary General sa kanyang tanggapan bago i-forward sa Office of the Speaker. Ang Office of the Speaker naman ay from its receipt ay sumang-ayon naman doon sa 10 session days, ngunit in-archive na lang pagdating sa plenaryo. Ayon sa Korte Suprema, hindi po sumunod sa patakaran na naaayon sa Francisco Doctrine. Hindi sumunod ang mga kawani ng Kamara de Representantes sa ruling ng Korte Suprema. Ang nag-uumpisa ng isang impeachment complaint ay yung pag-transfer from one office to another. Hindi lang po ang pag-transfer patungo ng Committee on Justice. Kung kaya't yung naunang 3 reklamo constitute the initial impeachment complaints. Yung pagpasok ng ika-4 ang naging kontrobersyal. At yun pa naman ang pinagtuunan ng pansin ng mga representante. Dahil dito, napawalang bisa ang impeachment proceedings ng Kamara de Representantes, kung kaya't ang ruling ng Korte Suprema ay unconstitutional.
Isa lang po ito na dahilan at mayroong karagdagan din yon. At ang sabi rin ng Korte Suprema, ang susunod yung sa pagtatalakay ng House, tila wala talagang pagtatalakay at absent ng pagtatalakay na yon. Pag-examine ng reklamo at yung failure na mabigyan ng kopya lahat ng mga kongresista, yung failure na mabigyan sila ng idea or nabigyan sila ng kopya ng ebidensya laban kay Vice Presidente ay naging denial ito ng due process rights niya. Therefore, unconstitutional ang House impeachment proceedings last year. Mahalaga na maalala natin ito dahil tila mayroon na namang nagkakaroon na naman ng issue. Ang tanong ngayon is, mayroong bang karapatan ang House Secretary General na tumanggi ng mga reklamo? Maliwanag kasi dahil sa rules ng House na ito ang tanggapan para sa mga reklamo. Walang nakalagay sa House rules o sa kahit anumang batas na ang House Secretary General ay may discretion mag-determine kung tatanggapin o hindi ang reklamo. Sa kanyang interview ngayong araw na ito, si Committee on Justice Chairperson Congresswoman Jinky Luistro, ang sabi niya is, meron daw discretion ang SecGen to determine some kind of sufficiency, to determine kung i-forward. Pero wala siyang ma-cite na basihan sa kanyang opinion. Of course, opinion yon. Ngunit hindi naman na walang basihan sa batas o sa jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema. Kung kaya't nakikita natin na mayroong recourse, posibleng may recourse, ang mga may hawak ng pangalawa at pangatlong reklamo na dalhin o itulog sa Korte Suprema ang pagtanggi ng SecGen. Bakit mahalaga ang determination kung may discretion ang SecGen? Ito ay dahil mayroong 3 business days lang ang plenaryo bago nila ipadala sa Committee on Justice ang naunang reklamo. At yun po ang mag-signify ng pag-uumpisa or at kung babasihin sa Francisco Doctrine, yung pagsumiti sa Committee on Justice ng reklamo ay yun po ang magmamarka ng pag-uumpisa ng proseso ng impeachment kung kaya't wala nang maaaring tanggapin o wala nang maaaring ikonsidera na subsequent na mga reklamo. Kung babasihin din naman sa desisyon sa kaso ni VP, abay mas maaga pa ang pagdedetermine ng kung kailan nag-uumpisa ang proseso ng impeachment. Ayon sa saligang batas, isa lang reklamo or isa lang proseso ang maaaring gampanan laban sa isang impeachable official kada taon. So, ang pag-transmit mula isang tanggapan hanggang sa susunod ay nagmamarka daw ng pag-uumpisa ng proseso na ito. Ngunit sa Francisco na kaso, ang pagsumite ng plenaryo ng reklamo papunta sa Committee on Justice ang nag-uumpisa niyan. Dahil ito ay mas specific, malamang ay yun ang magiging marka sa mga procedures dito kay Presidente Marcos. Kung tanggihan ng tanggapan ng Secretary General ang mga reklamo, maaaring idulog sa Korte Suprema ng mga complainants ang issue na ito. Maaari bang sabihin ni Secretary General na siya lang personal ang maaaring magtanggap ng mga reklamo? Dahil wala siya sa bansa, tinanggihan ng mga kawani niya o mga empleyado sa Office of the Secretary General ang pagtanggap ng mga reklamo. Dahil ito ay isang legal question, maaaring iresolba ito ng Korte Suprema. So, yan ang nakikita nating posibleng mangyayari susunod. Isusumiti sa Korte Suprema ang issue na ito with a prayer for temporary restraining order plus a prayer for mandatory injunction na pilitin ang SecGen na i-exercise ang isang ministerial duty
Pag sinabi nating ministerial duty, wala siyang desisyon. Tanggap lang ng tanggap ang kanyang constitutional duty dito. Yan ang dahilan, yan ang binigay na dahilan kung bakit hindi tinanggap yung reklamo. Simple lang. Ang tanong, mayroon bang decision-making power, discretion, ang Office of the SecGen na magtanggi? Kaya nga po hihingi ng injunction or TRO, mandatory injunction. Mag-i-issue ang Korte Suprema kung ito ay sasang-ayon doon sa petisyon na ifa-file. Pipigilan yan. Ay pipigilan yung pagsulong ng impeachment proceedings laban sa Pangulo until maresolba yan. Kung pauunlakan yung prayer for temporary mandatory injunction. Sabi ni Awi, bakit tinanggap yung KVP? Yun nga ang sasabihin ng mga magrereklamo, sasabihin nila may grave abuse of discretion ang tanggapan ni SecGen Garafil dahil namili sila kung ano ang tatanggapin at ano ang hindi. Wala naman silang discretion dito. Ministerial ang kanilang duty. At least yan ang nakikita natin dahil wala namang batas na nagsasabi na mayroon silang karapatan mamili. Sa kanyang interview, si Congresswoman Garafil, sinabi din niya ang desisyon ng Korte Suprema pagdating sa impeachment ni VP Inday ay hindi pa tapos. And therefore, posible rin na gamitin nila ang lumang rules pa rin. Hindi pa nila iko-konsidera yung desisyon ng Korte Suprema dahil hindi pa daw to ipinal. Ang nakalimutan ni Congresswoman Luisto, immediately executory po ang desisyon ng Korte Suprema. Kung kaya't posible rin iumakyat sa Korte Suprema ang subsequent complaints laban kay VP Inday. Uulitin ko ang parati naming ini-explain dito. Libo-libong kaso ang umaakyat sa Korte Suprema. Hindi po ganong kadali maging mahistado o maging kawani sa loob ng pinakamataas na hukuman dahil ito ang pinal na destinasyon ng mga desisyon. Kung kaya't marami talaga ang umaakyat sa Korte Suprema. Therefore, kailangan intindihin din natin na ang dami-daming kaso na nauna pa sa mga posibleng ihain later on. So, para sa akin, take it one step at a time. Pag umakyat yan sa Korte Suprema, wag naman natin i-expect o magreklamo na kagad ng walang ebidensya na ang hukuman ay magiging mabagal dito. Sinasabi daw po weak yung unang impeachment complaint laban kay Presidente. Anong magiging effect nito sa impeachment proceedings? I'm sure alam nyo na by this time. Nung una, hindi pa ako ganong kasold na posibleng ito po ay pang-inoculate lang sa Pangulo. Ayon sa saligang batas, isang impeachment proceeding lang ang maaari kada taon laban sa isang opisyales na impeachable. Mayroong isa na tinanggap ng Kongreso na reklamo laban kay Pangulong Marcos at naandun na nga po sa Office of the Speaker. Ang Speaker ay may 10 session days para i-forward ito sa plenaryo. At ang plenaryo naman ay may 3 session days para i-forward ito sa Committee on Justice. During those 3 days, at sa pag-uusap ng plenaryo, magde-determine sila kung unang-una may sufficient ba na boto o may motion ba na ilagay ito sa House vote. Kung hindi, ay isusulong yan sa Justice Committee. Mayroong discretion ang Kongreso kung i-forward nila o hindi sa Committee on Justice. Okay? Hindi yan automatic na pag tinignan nila ay dapat sa Committee on Justice. Maaari silang mag-decide to put it to House vote. So yun po ang posibleng decisions. Maaari bang upuan ng plenaryo yan? Walang maliwanag na desisyon wala pa akong nakikita, baka naman meron akong na-miss, na desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing obligasyon ng plenaryo na i-forward sa Committee on Justice kung hindi magagampanan ang House vote.
So, titignan natin. Ako, I am of the opinion na may discretion sila. Ngunit wala pa akong nakikitang matibay na basihan. Therefore, ang presumption ko is ifo-forward ng plenaryo yan within 3 session days sa Committee on Justice. Doon sa refuse ni Attorney Garafil, yung tanggapan ni Attorney Garafil sa pagtanggap ng mga subsequent complaints laban sa Pangulo ay tumitibay na ang ating suspicion na itong unang reklamo ay designed para ma-inoculate ang Pangulo na kumbaga magkaroon para mabakunahan si Pangulo laban sa isa pang reklamong impeachment na posibleng maging seryoso within 1 year. So kung ito ay paraan na wala namang basihan sa batas, maaaring idulog sa Korte Suprema at gamitin ang basihan na may grave abuse of discretion ito o absent and may void of discretion dahil absent talaga ang discretion ang Office of the Secretary General, mali ang desisyon nila na hindi tanggapin. Posible bang sabihin ng HOR na hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court ang impeachment process dahil sa kanila lang ito nakadaan? Ginamit po nila yan doon sa last na reklamo, last year, hindi po yan pinaunlakan ng Korte Suprema dahil ayon sa saligang batas, ang Korte Suprema po ay may jurisdiction over matters of grave abuse of discretion. So kahit kanino nanggaling yung grave abuse of discretion, maaaring pumasok ang Korte Suprema. Sabi ni Angelo, paano po kung mangyari kasi mag-file sila ng peke na unang impeachment complaint? Hindi naman po peke yung unang impeachment complaint. Totoo naman na may reklamo. Paano magiging peke yun? Pero posible na mahina siya dahil sa kawalan ng ebidensya. Then, ito po ay hindi pa unlakan ng Kongreso o ng House of Representatives. Then, yun nga, 1 year siyang inoculated. Thank you uli kay Pompoko, kay Kuldapyang Lipi. Sino pa ba? Maraming salamat po doon sa kay, ng pangalan. Posible ba, sabi ni Pekto, na umusad ang impeachment ni BBM na hawak nila ang Kongreso? Of course, posible kahit hindi. Anong pwedeng ikaso kay Cheloy? Well, yun nga. Pag dinulog yan sa Korte Suprema, ang respondent dyan, House of Representatives, kasama si Attorney Cheloy Garafil. Kung ang grave abuse of discretion niya ay may halong intensyon talaga na mapapatunayan, maaaring mag-seek ng damages ang mga nagreklamo. Pero hindi ko nakikitang magiging madali yon yung sa damage suit. Sabi ni Ma'am Awi, posible kaya na inunahan talaga nila yung impeachment ni BBM? Hindi lang posible, tanggalin na natin yung posible, inunahan talaga nila. But it's not illegal to do that, ha? Then yung KVP na ang nag-file ay si Nat Trillanes, automatic tanggap kasi parang obvious. Oo nga, parang ganun na nga. Pero ano yung mga ikakaso? Grave abuse of discretion. Ito. Well, pwede kayong magkaso ng administrative, kaya lang ang boss niya tetestigo in her favor. Maaari bang magkaroon ng consolidation? Oo, pwede sa plenaryo. Pwede po ba gawin yung tactic na yan sa impeachment na if-file kay VP? Pwede po. Yan, tama si Ma'am Mocha Princess. Sabi niya, we can't question about the rules. Well, you can question if it is, if it counters the Constitution. Pwede. Pero sabi niya, we can question the fairness of their process sa Supreme Court, which is much more reasonable at the moment. Can they still file another impeachment case kay VP kahit meron pang MR na naka-file? The decision of the Supreme Court is immediately executory. So dapat ina-apply na nila yung mga sinabi ng Korte Suprema dun sa desisyon. So kung magkaroon ng clash dun sa implementation, kailangan uli idulog sa Korte Suprema yan. Sabi ni Ma'am Judith, sa ginagawa nila ngayon, apaka-obvious na hindi sila confident na may numbers pa si BBM sa HOR. Kaya sa filing pa lang, may brasuhan na. That's a good insight. And very reasonable, opo. Ano po mangyayari kung di makapasok yung impeachment complaint na ginawa ni na Attorney Topacio? May pag-asa po ba itong makapasok? Ma'am, dinidiscuss nga po natin kung anong pwede nilang gawin. Maaari silang umakyat sa Korte Suprema.
kasi posibleng grave abuse of discretion yung ginagawa ng tanggapan ng Secretary General. So nga ako kasi yung Kongreso, lalong-lalo na dun sa sa panayam ni Congresswoman Luisto, ang sinasabi nila ay hindi pa pinal yung desisyon ng Korte Suprema doon sa impeachment ni VP Inday last year. Ngayon, kung hindi pa yan pinal, pwede na bang tumanggap ng panibagong reklamo? Kung pwedeng tumanggap, ano ang magiging rules? Ang sinasabi ng Kongreso through Congresswoman Luisto ay hindi pa final, so hindi pa ia-apply, hindi pa yan jurisprudence. Unfortunately, doon sa panig naman ni VP Inday, ang sasabihin nila, paano hindi pwedeng gamitin, immediately executory nga yan. So, makikita natin na magkakaroon ng issue o magkakaroon ng some sort of clash doon sa issue na iyon. Walang mangyayari dyan sa impeachment, sabi ni Oshiro. Military intervention pa maniniwala ako maalis si Bibi. Whether or not, para sa akin, ang value ng pag-file ng reklamong impeachment kay BBM ay para maitala rin sa kasaysayan na mayroong mga na ang dissatisfaction na nararamdaman ng mga tao tungkol sa kanya ay is enough para nagkaroon ng rallies, nagkaroon ng impeachment attempt. Sabi ni Ma'am Ola sa interview kanina with Attorney Topacio, yung Makabayan, itry daw nila i-file ulit sa Monday. Hindi niya sinagot diretso if mag-file din sila sa Monday. Can they do that ba? Naguguluhan ako. Para sa kanila, sufficient na itinanggihan yan. Pero titignan nila kung kung andyan na si Attorney Cheloy, magsusumiti sila. Kung magsumiti sila at patagalin din ni Attorney Cheloy at hindi yan umabot sa plenaryo bago i-forward doon sa Committee on Justice, then mayroong basihan uli para may dagdag basihan para idulog sa Korte Suprema. Yung KVP Sara daw i-accept yan kaagad sa Feb 6. Oo, wala nang basihan. Sabi ni Ma'am Alice, pwede naman i-receive yung complaint, di po ba? Oo. Para sa akin, dapat ang safest ay itinanggap ng tanggapan, pero yung pag-forward, maaari nilang idulog yan kay na si Attorney Cheloy ang gumawa, na siya yung mag-forward. They could have, pwede silang mag-antay at a later time, pero hindi, nagpakita ka agad eh. So alam na natin na itong ganitong klaseng attitude sa or gawain sa tanggapan ng Secretary General ay posibleng may laman. Kumbaga, sabi ni Najat, ako inis na inis ako nung sabihin ni BBM na hindi siya magbababa hanggat di pa tapos ang kanyang termino. Well, I think expected naman na sasabihin niya yan. Natural, kahit sinong nakaupo dyan, sasabihin nila yan. Ang realidad is might be different. Di pa natin alam. Sabi ni Ma'am Judith, tandaan natin, Torny, yung mga congressman, wala daw gana sa impeachment ni Inday, pero wala silang sinasabi kay BBM. Baka marami pa ang di nakasingil from last year. Alam nyo, naririnig ko din po yung mga sabi na yan. Mayroon daw mga kongresista na super ganado doon sa proseso na kinonduct ng House doon kay VP Inday, sa impeachment ni VP Inday. Pero doon sa umiikot na balita, doon sa mga ipinangako di umano sa mga representante, merong outright cash, merong soft projects, etc. Marami daw doon ay hindi napatupad. Sabi ni Ma'am Awi, do we honestly think that the Makabayan bloc is seriously going to file? My conspiracy theory is that it's all talk. At this point, they'd rather have BBM than Sara in position. So, ayun. So, sinabi na ng Korte Suprema na ang SecGen, ang role niya ay ministerial. Wala siyang decision to reject or to hold impeachment complaints. They must receive and refer them with the actual decision to proceed resting with the House itself. So walang choice. Talagang ang tanong na lang is kailan yung immediately na yun. So dapat yung tanggapan, ang ginagawa nilang dahilan is yung tanggapan ng SecGen, wala daw si SecGen. Pero kung ministerial ang duty, maaaring dinelegate yan or mayroong officer na
na allowed na tanggapin yan dahil ifo-forward lang naman yan immediately to the office of the speaker. Walang discretion yan to block. So, accept lang ng. May discretion ba ang speaker na wag ilagay sa OB? Wala po. Within 10 session days, nakalagay sa saligang batas to forward. So, hindi po siya pwedeng mag-decide niyan. If ilalagay niya sa OB yan within 10 session days. Maraming salamat sa super chat, super sticker, lalo na dito sa sa YouTube ngayong araw na ito. Maraming salamat din po doon sa mga nagpapadala ng stars. At saka yung gifters dito sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta sa amin dito sa Luminous. You make it possible na kaya halos araw-araw na live tayo. Thank you sa mga TikTokers!